Okay, susubukan po natin itong ating bagong unit. May biyahe po tayo ngayon. Minus 10 po para mag alas 8. Mula po dito sa Taguig ay tatawirin po natin yung EDSA. At tayo po ay muling magtutungo doon sa Baysa, kung saan nakagarahe po yung ating mga bus ng Gold Line. May biyahe po tayo ngayong naka-schedule alas 12 ng hating gabi patungo po doon sa Manawag at doon sa San Fabian. Hindi lang po natin alam kung ano yung mga resort doon. Okay, samahan niyo po ako mga kabiyahero. Babiyahe po tayo muli.
Okay mga kabiyahero, past 8 na po tayo dumating dito sa garahe ng Gold Line Tours. Ito po ay sa may Baisa, Quezon City. At tayo po ay agad na dispatch patungo po dito sa malapit sa Bago Bantay. Malapit lang po sa EDSA. At dumating nga po tayo dito. Medyo handa na po yung ilan nating mga pasahero. Ayan, ina-inspection na po nila kung ilan yung pwedeng sumakay at sino-sino po yung pasahero na gagamit nitong ating unit. Bus number 4 po tayo. Bali 5 bus po ito. 4 po yung nanggaling sa aming kumpanya at mayroon pa pong isang galing naman sa ibang grupo ng mga bus company. Ayan. Ito po ay grupo ng mga taga Bago Bantay, parang isang homeowner association po. At taon-taon po ay nakaugalian na po nilang mga magkakapitbahay na ito na magkita-kita para sa isang summer outing. At sa araw po na ito ay nakatakda po silang magtungo doon sa isang resort sa bayan ng San Fabian na Pangasinan. Ang magiging itinerary po natin, ang una pong lugar na kanilang pupuntahan ay dadaan po muna sila doon sa simbahan ng Our Lady of Manawag sa bayan po ng Manawag, Pangasinan. At pagkatapos po ay agad na po silang magtutungo doon po sa isang resort na kanilang magugustuhan. Mukhang walk-in po ito, wala po silang booking. Ayan, nagkakanya-kanya na po silang pili ng kanilang mauupuan. Ganon din po yung ibang bus. Ayan po si driver Loria. Yan po yung driver ng ating nasusundang bus. Siya po yung bus number 3. Ayan, halos kompleto na po. Mayroon pa rin ilang Filipino time talaga. May pailan-ilan pa pong nawawala sa listahan. Halos alas 11 na po ito ng gabi. Bagamat 9:30 pa lang po ay nandoon na po tayo. Okay, 11:05 po. Tinatahak na po natin yung bungad ng North Luzon Expressway, mga kabiyahero. Tara, kung gusto po ninyo, samahan niyo po muli ko sa medyo mahaba-haba pong biyaheng ito. Pagkalipas po ng halos isang oras ay nagkaroon po tayo ng isang stopover dito sa PTT gas station. Ito po ay nasa loob ng EasyTex. Sakop na po ito ng bayan ng Concepcion dito po sa lalawigan ng Tarlac. Dito po tayo magpaparestrom para sa mga call of natures nitong ating mga pasahero. Sa oras po na alas 2:30 ng madaling araw ay narating po natin itong bayan po ng Manawag, Pangasinan. Ayan, ay ang problema po natin, napakaaga pa po at sarado pa po yung simbahan ng Our Lady of Manawag. Kaya siguro magkakaroon na lang po ng mga picture taking dito. Pag ganito po kasing pangkaraniwang araw, medyo umaga na po nagbubukas yung simbahan. Kaya didikit-dikit pa po tayo doon sa malapit mismo sa patio, mga kabiyahero. Ayan po yung simbahan ng Our Lady of Manawag. Wala pa pong palatandaan na ito'y magbubukas kaagad. Napakaaga pa po kasi talaga nung datingan namin.
So mga pasahero po, kahit sarado pa yung simbahan ay nagsibaba pa rin dahil may pangilan-ilan pa naman pong mga souvenir shops na bukas. At yung iba nga po ay bibili ng mga imahe ng santo sa lugar na ito. Okay, samantalahin na rin po natin yung pagkakataon. Iikot ko po kayo upang makita nyo rin po itong lugar ng plaza ng Manawag. At kung sakaling hindi pa po kayo nakakapunta rito, kahit papano po ay makita ninyo. Ayan po yung 7-Eleven, 24 oras pong bukas yan. At mayroon pa pong isang hindi ganong kilala na 24 oras din pong tindahan dun sa unahan. Ito po yung kanilang Rizal Park dito sa bayan po ng Manawag. Halos sakop na rin po ito ng patio noong simbahan. Pero yung kanila pong public comfort room naman ay bukas at inaalok naman po sila nung siguro po mga taga Tourism Council po yan ng bayan ng Manawag. Ayan po yung daanan paakyat po ng simbahan. Medyo elevated po kasi yung lugar. Mas mataas po doon sa ground ng bayan. Okay, nandito na po tayo sa bayan ng San Fabian. At pagkalipas po ng ilang pamimili ng resort, narating po natin ang lugar na ito. Ito po ang kanilang nagustuhan. Ito po yung Caridad Holiday Beach Resort dito po sa bayan ng San Fabian. Medyo marami-rami po kasi ang mga resorts na nasa palibot dito sa bayan po ng San Fabian. Dahil ito po ay halos napapalibutan po ng dagat. Samahan niyo po ako at titingnan po natin yung loob kung ano po ang hitsura ng dagat nila. Ayan, keep your receipt for inspection. Hindi po tayo subject niyan. Lahat po ng resort naming pinupuntahan, pag ikaw po ay empleyado ng bus, wala ka pong alalahanin sa pagbabayaran. Ayan, ito po yung pangkaraniwan po dito. Pinagkakaguluhan po nila yung mga dried fish at saka mga dried pusit. Ang kagandahan po rito, may pre-taste. Ayan, titikman po natin. Ayan, kukuha po tayo ng isa. Yan po yung kanilang daing na danggit. At masarap naman po. Pangkaraniwan na po yan dito sa mga baybayin dagat sa mga resort. May nag-aalok po ng mga dried fish at saka mga sariwa para sa pang-ulam at pampulutan. Ito po yung kanilang dagat. Medyo maaliwalas po ang panahon. Kaya lang napakalapit po ng tubig dito sa mismong mga cottages nila. Ayan, losong kagad. Sabik na sabik yung mga tao po. Nagsilusong po kagad sila. Ayan, pati po tayo inabot ng tubig. Talaga pong napakalapit ng tubig. Pati tayong kumukuha ng video inabot nung paghampas ng tubig. Nabasa po tuloy yung paa natin. Lalapit po tayo doon sa naka-tricycle. Tricycle po, pinadadaan doon sa gilid ng dagat, mga kabiyahero. Ito po yung isa sa mga ilang nagtitinda po ng mga sariwang isda at pusit.
Ayan po yung kanyang puset. Nagtanong po tayo. 180 po yung kilo. Pero nang malaman po niyang baskro kami, ay binibigay po niya ng 120. Ang problema po, wala naman kami dalang styrofoam na paglalagyan para sariwa pa rin darating sa Maynila. So ganito po talaga yung kalakaran dito. Pag ikaw po tourist bus driver at nalaman po ng isang tindero, iba po yung presyo sa amin. At yung pong mga vendor ng tuyo, yan po yung nagbibigay ng libre pa ilan-ilang balot. Basta't sila po yung payagan ninyong magtinda sa loob ng kanilang sa loob po ng mga bus na ating minamaniho. Yan po kasi ang kanilang hanap buhay, mag-alok sa pasahero. At pag sila po yung nakabinta bilang pasasalamat, mayroon po talaga silang nakalaang ilang balot para sa driver. Yan naman po yung kalakaran na kahit sa mga biyaheng Bicol po. Ang mga vendor po ng prutas ay talaga pong nagbibigay sa mga chopper. At sa mga kainan po, pag inihinto mo ang iyong bus, medyo libre din po ang pagkain ng driver. Libre ang sigarilyo. Kalakaran na po yun dito sa atin sa bayan natin. Ayan, nakilala po tayo ng ating pasahero at talaga pong inalok po tayo ng pagkain. Kaya dinala na po natin doon sa loob ng ating bus dahil nakakahiya naman po na ako'y kakain, yung mga kasamahan ko po ay hindi. Pero ang napag-usapan po pala, as per bus po, kung sino po yung pasahero, ay sila po yung may obligasyon doon sa driver po na naka-assign po sa kanila. Okay, lalabas na po tayo. Naipakita ko na po sa inyo yung hitsura ng kanilang seafront. At doon na po tayo makikipaghuntahan. Pagsapit po ng alas 5 ng hapon ay unti-unti na po silang nagbabalikan po sa ating mga bus. Ayan, medyo nagkakarga na po ng bagahe yung iba. At pag kumpleto na po, tayo po babalik na po ng Maynila, mga kabiyahero. Ayan po yung kabuuang biyahe namin. Ayan po yung isang bus na kakaibang kulay na napasama sa aming grupo. Gold Partners ang pangalan po. Hanggang sa muli po, mula po dito sa San Fabian, Pangasinan, ako po'y nagpapasalamat. At sana po patuloy nyo pong suportahan yung aming mga ina-upload na video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po, mga kabiyahero.